Maituturing na nagmula sa may kayang pamilya ang ating pambansang bayaning si Jose Rizal. Ang kanyang ina, na si Doña Chodora, ay may mataas na pinag-aralan na bihira sa kababaihan noong mga panahong iyon. Anak, ano yung sinusulat mo? Ito po? Ikaw ba siya talagang sumulat nito? Opo, ina. Mabay kay husay mo, anak. Halina, mag-aral tayo ng alpabeto. Ang pagkahilig sa sining ay ipinamalas niya sa murang edad. Natutunan niya ang alpabeto sa edad na 3 at 5 taong gulang naman siya nang siya ay matutong bumasa at sumulat. Ang ama ni Rizal, na si Don Jose, ay isang magsasaka ng tubo at katiwala ng malawak na lupain. Sa aking mga kababata, kapag ka ang bayan sa Diyong umiibig, sa kanyang salitang kaloob ng langit, sanglang kalayaan nasa ring masapit, katulad ng ibong nasa himpapawid. Pagkat ang salita'y isang kahatulan, sa bayan sa ngayot mga kaharian, at ang isang tao'y katulad kabagay ng alinmang likha noong kalayaan. Ikaw bang may gawa niyan, anak? Opo, Ama, maganda po ba? Napakaganda, anak. Ipagpatuloy mo lang ang paglikha ng ganyang mga tula. Ang hindi magmahal sa kanyang salita, mahigit sa hayop at malansang isda. Kaya ang marapat pagyamaning kusa, na tulad sa ilang tuloy na nagpala. Ang wikang Tagalog tulad din sa Latin, sa Ingles, Kastila at salitang Anghel. Sapagkat ang poong maalang tumingin, ang siyang nagawa at nagbigay sa atin. Ang salita natin huwad din sa iba, na may alpabeto at sariling letra, na kaya nang wala ginatna ng sigwa, ang lunday sa lawa noong dakong una. Tulad ng isang karaniwang mamamayan, mayroon ding pamilya si Jose. Ito ang ilan sa kanyang mga kapatid. Alam niyo po ba, Ina? Aking napaga naman na ang ating kapitbahay, dyan mama sa bilang kayo, ay namasaya ng anak. Ay, kawa ka bang tunay. At paano mo naman nalaman ang tungkol sa neneng? Aba, Ina, ako naman sadyang mapagmasid lamang. Si Saturnina, sa lahat ng mga kapatid ni Rizal, isa itong sa pinakamakwento. Mahilig siyang magkwento ng tungkol sa mga istoryang nalalaman niya tungkol sa kanilang bayan. Ate, tigilan mo na nga yung kapapansin at kakakwento na walang kakwenta-kwentang bagay. Ang mabuti pa yung magmasid ka na lamang sa paligid at iwasan ng pagiging madaldal. Baka mahuli ka pa ng Espanyol niyan. Si Pasiano, ang ikalawa sa 11 magkakapatid na Rizal, isinilang siya sa panahong laganap ang pananakop ng rehimen ng Espanya kung kaya't lumaki siya ng may revolusyonaryong pag-iisip. Mabuti pa rin. Halig na lang tayo ng musika at neneng. Halika. Si Narcisa, isa sa pinakamalapit na kapatid ni Jose, at siya nakakaalam ng lahat ng lihim ng kanilang pamilya. Bakit hindi rin na nagagaling si Tita na mahilig makinig sa musika? Naku, hindi lamang yan, Pepe. Alam mo ba na siya rin nagtuturo sa mga kabataan dito? Talaga? Habang nag-uusap ang lahat ay nasa isang sulok lamang si Olympia at binubutingting ang nasira niyang damit. Itiang, ano naman lang yung ginagawa? Maaari ko pang magamit ang santo, kaya naayos ko. Mabuti kung gano'n. Pagpatuloy mo Si Olympia ang isa sa mga pinakamatalinong kapatid ni Jose. Narcisa! Oh, bakit? Nakita mo na ba ang lalaking bagong lipat lamang yun sa tapat? Hindi pa. Bakit? Ay, napaka-kitty at buong napaka-dinoo. Talaga? Oo. Si Lucia, isa siya sa mga pinaka-naaakit sa mga kalalakihan sa kanilang bayan, kung kaya isa sa mga pinakaunang nakapag-asawa sa kanilang magkakapatid. Ano naman yung pagkamalambot na puso niyo sa mga kalalakihan? Kuya Pepe? Anin Maria? Maaari mo ba akong turuang lumikha ng tula? Kung yun ang iyong nais, halika sa atin. Tara. Narito lamang si Tuhi. Sana'y nakakasama lang sa akin. Sadyang kayo napat ng aking karawan matapos ng namatay. Hindi ka naman okay na.
Ngunit nagkamali si Maria. Pagkat isang araw, ang kapatid ni Pepe na may sakit na epilepsy, si Josefa. Panggoy, kumusta ang pakiramdam mo? Ayos ka lang ba? Kasi anong sakit sa'yo? Panggoy! Panggoy, ano nangyari sa'yo? Panggoy! Ama! Ina! Si Panggoy! Dilay! Dilay! Ano naman natin? Lia! Tita! Panggoy! 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 Ano po, Panggoy? Yan, baka na naman siya. Ina! Ano gagawin? Panggoy! Panggoy! Panggoy!